Engineer, no, baka you can explain to us po para maintindihan namin better ano yung ibig sabihin po ng PM 2.5 and bakit po importante ito sa pag-monitor ng air quality? Well, PM 2.5 po, ito yung pinaka-fine particles na product of combustion. So, sa pag-monitor natin ng mga particulate matter, meron ng mga fine, medium fine, at saka very fine particles. So, yung pinaka-fine particles po, siya yung pinakamagaan, kung saan ito ay 2 microns pababa. Imagine po, ang diameter ho ng buhok natin is 70 microns. So, almost 30 times smaller po yan. Kaya sa sobrang gaang niya ay madali ho siyang ma-disperse at nagtatagal ho siya sa itaas. So, nagkakaroon din ho ng problema in terms of visibility pag matagal ho siyang nasususpend sa hangin po. Para magkaroon po tayo, engineer, ng baseline, no? Pag wala itong Navota Sanitary Landfill Fire, ano po ang standard air quality natin? Well, ang standard air quality natin in general po ay nagre-range po tayo sa Metro Manila from fair to good. And on peak traffic times ay maaari po siyang umakyat ng unhealthy for sensitive groups. At ang air pollution po kasi ay nagbabari sa lugar at oras. Like for example, sa urban areas dito sa Metro Manila, ay pagka paakyat na ho ang peak ng traffic, which is mostly 60% po galing sa transport ang pollution natin base sa ating emission inventory, ay tataas ho siya sa mga oras na from 6 to 9. Then medyo bababaho ng konti sa tanghali at akyat uli pag magra-rush hour na ho sa hapon. It may start as early as 4 p.m. po and hanggang matatapos po siya ng most likely 7 to 8 p.m. Yan po yung normal na baseline ho ng isang urban areas kagaya ng Metro Manila. Gaano po ba kalakas nung impact nitong Navota Sanitary Landfill Fire doon sa current air quality natin? And ito po, kababasa ko lang po kanina, ang nakalagay po doon sa study po ninyo, fair to good air quality was reported in Mandaluyong and in Navota, San Juan, Makati. Kasama rin po yung Navota. Maganda na yung air nila, pero sa kanila nang galing yung fire sa landfill. Ang gaya na sinabi ko po, ang pollution ho ay nagbabari from time and place. At marami rin hong mga meteorological factors kung saan nakaka-apekto. Like for example, ang direksyon ng hangin. Pag meron hong mainit na sea breeze at papuntang inland, ay most likely affected ho ang mga karatig na cities ng Metro Manila. So kung titingnan natin sa ang ating mapa, so Navotas po, at nasa east side niya, nandiyan na yung Valenzuela, Quezon City, and some parts of Caloocan. So sila ho ang mga direct na may impact pag ang direksyon ng hangin ay papunta doon. At minsan din, hindi ho magandang kombinasyon pag nagkaroon ho ng temperature inversion, kung saan mas mainit ho mainit masyado ang konkreto, at overnight po, pagdating ng umaga ay mas mainit na ho sa itaas ang hangin, hindi ho nadidisperse ang mga pollutants. Ngunit may mga panahon naman ho na ang direksyon ng hangin ay maaaring pumunta ng norte at maaaring pumunta ng ubando. At like today ho, papunta ho ng west naman ng hangin. So palabas naman ho sa Metro Manila base sa ating observation from Pag-asa data and satellite data. At sa ngayon po ba, kumbaga, ano pa po yung mga parang maaari pong makuha ng mga residente dito sa mga hindi magandang kalidad ng hangin? Mga sakit. Well, ang pollution po ay marami hong health risk. So from respiratory sa cardiovascular at kung toxic po ay maaaring may mga neurological health effects po ito. So tayo ay nakipag-ugnayan sa Operations Center ng DOH kung saan iba't ibang ahensya ho ay nagpupulong-pulong. Like kahapon ho, meron ng dalawang malaking pagpupulong ang Operations Center ng DOH para ma-address ho ang mga health impacts at lahat ho ng mga pangangailangan ng ating mga kasamang government agencies, lalong-lalo ng Bureau of Fire, para ho
lahat ng kailangan nila para ho mapigil na ho itong sunog sa landfill sa Navotas. Bukod po dito sa sunog po no sa landfill sa Navotas, ano pa po yung nakikita natin na iba pang contributing factors para po masabi natin yung ano natin, we have poor air conditions. Well, on the baseline po, ang isang urban area, ang tatlong major na sources ng pollution. Number one is stationary or the industrial sources. Number two, yung pinakamalaking contributor, which are the transport sector. Yes. At number three ho, isang air sources. Ito yung mga sources ng pollution kung saan walang direct discharge from a single point like stock o chimney o tailpipe ng sasakyan. So kasama po rito yung mga open burning at ito mga landfill fires. They are considered as air sources. Kasi ang tanong na marami, okay na ba daw magsuot? Kung gusto ko na rin, meron akong comorbidity, masama ang, or senior ako, will surgical masks work or kailangan ba yung mga N95? Well, pinapayo po namin kung ano ho yung mas mataas na kalidad ng face mask, mas maganda ho kung N95 na ho. Dahil sa ngayon ho, inobserbahan ho natin ang level ng air quality index ay hindi pa rin ho mabuti sa mga karatig na regions po, cities na Metro Manila. So kung mga comorbidities, kung talagang hindi naman ho importante ang lakad, ay manatili na lang ho sa loob muna ng bahay. At kung talagang importante ay situate na meron ho tayong protection kagaya ng N95 mask. Go ahead. Very quickly na lang po kasi ako po curious po ako dun sa parang pinaka-standard operating procedure po ninyo sa pag-check ng air quality. Aside po dito sa mga kunyari may mga nangyayari na sunog, tapos meron din yung mga kunyari mga bagong taon may paputok, chine-check nyo po yung air quality. Pero standardly, tuwing kailan po kayo nag-check talaga ng air quality? Ang pag-check natin air quality ay 24 hours a day po for 7 days a week and 365 days a year. So you can visit amb.gov.ph or ngayon ho, mas nilalagay namin ang aming real-time monitoring sa social media, sa Facebook. So like for example, this one you can visit AMB, National Capital Region ho, at nandun ho ay ang aming link sa ating real-time monitors at from time to time ay meron ng mga cautionary statement at pinopost ko ang pinaka-main na air quality levels at nandun na rin ho, yung mga recommendation or precautionary statements para ho sa ating public. Well, curious lang din ako, mabilisan lang kung meron po bang difference ngayon na nakatigil pasada yung mga majority ng transport sector natin. Meron bang difference sa air quality na dala sila? Well, tinitingnan ko ho ang level ng air quality natin. Maaring baka maliit lang din ho dahil patuloy hong may unhealthy for sensitive groups at may acutely rin kaming nakikita. Ngunit base sa aming obserbasyon naman ay papunta naman ho ng west o palabas ng inland ang ating hangin ngayon. At siguro hanggang mamaya ho ay ating inobserbahan, baka mas mabuti na ho. At also from the news na nakita namin ay medyo malalaking area na ho ang na-soil cover sa Navotas Landfill.